Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Uy pare, hindi ka ba talaga sasama sa akin? Iyan ang paulit-ulit na sambit ni Maki kay Nathan. Kanina pa siya nitong umagang kinukulit at ngayon nga, natanghali na, ay wala pa rin itong bukang bibig kundi ang pa-event daw ng congressman sa plaza sa downtown mamayang gabi. Palibhasa kasi ay patapos na ang termino na nakaupo sa gobyerno. Paniguradong nagpapabango na naman ang mga ito ng pangalan nila. Ano ba ang mapapala ko doon? Mababa ang baritonong boses na tanong naman ni Nathan kay Maki. Ang mga mata niya ay nakatuon sa gripo at naguhugas siya ng kamay. Pasado 2:00 na rin kasi ng hapon, nakaubos na sila ng panindang dalawa at naghahanda na sila ng pag-uwi. Kanina nga ay lubos pa ang pasasalamat sa kanya ni Maki at magmula raw nang lumipat siya dito at iniwanan ang matandang si Pido, 3 araw na nakalilipas ay lumipat din daw ang mga mamimili sa kanya. Instant laging ubos ang paninda ni Maki. Samantalang nilalangaw naman ang pwesto ng inalisan niya at babae na roon ang naging kapalit. Ano ka ba Rico boy? Siyempre, may parapol iyon. Nakita mo ba yung grand prize? Yung Honda Click na motor? Anak ng lakas makapogi na motor na yun. Malay mo, isa sa atin ang mabunot, di hiram-hiraman tayo sa pangchichiks natin. Napahalakhak na saad ni Maki sa kanya. Ano pang meron? Wika ni Nathan, hindi niya pinansin ang pinagsasasabi nito. Ano naman ang gagawin niya sa motor kung sakali nga na siya ang mabunot sa rapol na iyon? Wala naman siyang pupuntahan at wala siyang planong mambabae. Bigas, electric fan, rice cooker, yung mga tipikal na pinararapol sa plaza. Tugon naman ito sa kanya. Nailing si Nathan. Hindi ako pupunta. Simpleng tugon niya at napabuntong hininga. Masyado kasing malalim ang iniisip niya nitong nakaraan. Hanggang ngayon ay nasa isipan niya pa rin ang naging pag-uusap nila ng kanyang abuela nang magising siya na nasa labas ng hasyenda. I can see that you're really miserable. Dagdag na wika ni Doña Bella nang hindi siya makaimik matapos nitong kumustahin ang naging pamumuhay niya sa nakalipas na 5 taon. Napatungo si Nathan, lalo na at pakiramdam niya ay talagang nanliliit siya sa harapan ng kanyang abuela. At hanggang ngayon ay hiyang-hiya pa rin siya dito dahil sa mga pinagagagawa niya. Aalis na ho ako. Imbes itugon niya na magkaroon siya ng lakas ng loob na magsalita. Tinalikuran ni Nathan ang kanyang abuela. Napailing siya. Ano ba naman kasi ang pumasok sa isipan niya? At sa dinamirami ng kanyang pupuntahan ay dito pa sa asyenda. Mabuti at ang abuela niya ang nakakita sa kanya. Paano na kung isa sa mga pinsan niya? Di mas lalong nakakahiya, lalo na at walang alam ang mga ito sa nangyari sa buhay niya. Niwala nga siyang ideya kung hinahanap siya ng mga ito. Basta ibigla na lamang siyang naglaho. Are you aware that Isabella's already here in the Cordova? Mula sa kanyang paghakbang ng kanyang mga paa ay natigilan si Nathan dahil sa sinabing iyon ng kanyang abuela. And he's with her son. Dagdag na anito pa, dahilan upang kumalabog na malakas ang kanyang dibdib. Totoo ngang anak niya ang nakita niya kahapon. Hindi lamang siya dinadaya ng kanyang paningin. Anak niya ang batang iyon, iyong kamukhang-kamukha niya. Bigla ay napapihit siya sa abuela niya at walang pagdadalawang isip na lumapit siya dito. Napaluhod siya. Abuela, please, help me. I'm begging you. Tulungan mo ako mabawi ang mag-ina ko. Aniya at halos halikan niya ang kuko ni Doña Bella. Kung kinakailangan niyang gawin ang lahat ng gustong ipagawa nito, ay walang pagdadalawang isip na susundin niya iyon. Tulungan lamang siya nito. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan at imbes na makaramdam ng awa sa kanyang abuela, sarkastiko lamang itong tinawanan siya. Nathan was caught off guard for a few seconds because of that. Napakurap-kurap siya ng kanyang mga mata.
She is still mad at him. Galit pa rin ba ito at dismayado sa kanya dahil sa mga nagawa niya 5 taon na ang nakakalipas? Hindi ba? At parang ang kapal naman yata ng mukha mong humingi sa akin ng tulong, Nathan? Mababa ngunit madiin ang boses sa saad ng kanyang Doña Bella. I'm sorry. Hindi makapaniwalang na isatinig ni Nathan. Hindi niya akalaing maririnig niya iyon mula sa abuela niya na noon ay mahal na mahal siya. Dahil sa ginawa niya noon, ngayon ay nasira na ang relasyon niya dito. Tuluyan na nga siya nitong kinalimutan bilang apo. Napaismid naman si Doña Bella dahil sa nagintura niya. And what did you say? Mag-ina mo? Kailan mo pa sila inako bilang sayo? Ha, Nathan? Hindi ba? At ikaw na mismo ang nagsabi na hindi mo anak ang dinadala ni Isabela? Galit na saad ni Doña Bella. Mababaka na sa itsura nito ang galit at puot kay Nathan. Nanlilisik ang mga mata nito sa kanya. Halatang walang kapatawaran ang nagawa niya noon. Napatungo siya. I'm sorry. Nathan, kung nakita mo lang ang anak ni Isabela, he really look like you. Oh my God, ang apo ko. Hindi ko man lang nasubaybayan ang paglaki ng dahil sa'yo, ng dahil sa kasamaan mo. Tumaas na ang boses ni Doña Bella at pinagpapalo na si Nathan gamit ang tungkod nito. Agad naman itong dinaluhan ng 2 gwardya at inalalayan ang Doña Bella niya. Mamita, nag-aalalang tugon ni Nathan. Tumayo siya at inalalayan ito. Hindi niya inintindi pa ang paghahampas nito sa kanya kahit masakit iyon. Don't touch me. Galit pa rin na sambit nito at tinabig ang kanyang kamay. Tila nanghihina namang napaatras si Nathan at hindi niya namamalayang automatiko na palang pumapatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang sakit lang na pinagtutulakan siya ngayon ng kanyang abuela. Parang noon lang tanda niya pa nung maliit pa siya na madalas siyang halikan at yakapin ni Doña Bella. Nagtatampo pa ito kapag nahihiya siyang magpalambing dito. Pero ngayon na ito na mismo ang tumutulak sa kanya papalayo, sobrang sakit at bigat noon sa puso niya. Nakakapanghina ang sakit na dulot na ginawa ng abuela niya. And you know what, Nathan? Isabela Agency contracted me secretary unexpectedly. May gagawin silang photoshoot next week at gusto nilang ganapin iyon sa asyenda. At alam mo kung ano ang naging desisyon ko? I said yes, right away of course. I wanted to see Isabela and I wanted to see my grandchild. Natigilan siya sa narinig niyang iyon at nang makabawi ay muli siyang lumapit sa kanyang abuela. Would you allow me to see them too, abuela? Mahinang tugon niya dito. Nag-aalangan pa siya. Napangisi ang Doña Bella sa kanya. What kind of question was that, Nathan? Of course not. You are already born here. Itinakwil na kita, kaya sa tingin mo ba, papayagan kita? Magdusa ka, Nathan. Napatungo siya. Please, abuela, kahit yung araw lang na iyon mismo, pakiusap. He's already desperate. Gusto niyang malapitan mismo si Isabela at ng kanyang anak. Gusto niya itong makita. Gusto niya makilala siya nito bilang ama. No, Nathan. Habang buhay mong pagsisisihan, yung ginawa mo. Gumawa ka rin ng sarili mong paraan kung gusto mong mabawi sila. Kapag nangyari yun, saka ka lamang makakabalik dito. Wika ni Doña Bella at saka siya tinalikuran. Laglag naman ang balikat ni Nathan na umalis sa labas ng hasyenda. Hindi na siya nagtangka pang habulin ang kanyang abuela at nakasara na rin kaagad ang matayog na gate na yun. Inisang lingon niya pa iyon bago siya tuluyang umalis. Parang noon lang ay malaya siyang nakakalabas-masok sa asyenda na siya mismo ang nagmamay-ari. And now, who would have thought na mawawalan siya ng karapatan doon? Napabuga siya ng hangin at nakatungo ang ulo na nilisan ang lugar na iyon. Babalik siya doon. Hindi habang buhay ay ganito ang kanyang sitwasyon. Imbes na dumiretso sa matandang si Pido, ay kay Maki siya nagtungo. At doon nga ay tinanggap siya nito kaagad at tinarato ng tama. Tinupad din ito ang pangakong dodoblihin ang sahod niya at pinatuloy din siya nito sa bahay nito. Pare Koy, ang lalim naman ata ng iniisip mo. Ano, wag mong sabihing namimiss mo ang matandang si Pido. Malakas sa paghalakak ni Maki ang pumukaw kay Nathan. Napabuga siya ng hangin at binato ito ng bote ng tubig. Gago, ba't ko naman iisipin yun? Magkasalubong ang magkabilang kilay na aniya kay Maki.
Nailing pa siya dito at muling binalik ang atensyon niya sa kinakain niya. Biro lang. Ano kasi, punta tayo mamaya sa downtown? Dadalo doon ang isang model na si Isabela. Inimbitahan ni Congressman. Suportahan naman natin ang kababayan natin. Nakaka-proud kaya yung kababayan mo, sikat pala na modelo ng ibang bansa. Natigilan si Nathan dahil sa sinabing iyon ni Maki. Halos mailagok niya pa ang lahat ng iniinom niyang tubig dahil sa narinig niya. Anong sinabi mo? Ani niya dito. Gusto lang niyang linawin ang sinabi ni Maki at baka nabibingi lamang siya. Ha? Alin doon? Yung kababayan nating modelo? Nagtataka namang sambit ni Maki sa kanya. Napatango si Nathan. Oo, pupunta yun? Mahina lang ang boses na Aniya sa takot na makabigyan ng mali siya ni Maki ang sinasabi niya. Napatango din naman ito. Oo nga, ano, ayaw mo bang makita man lang sa personal pare? Napakaganda nun, parang manika raw sa personal, sabi ng pinsan ko. Tila namamangha namang sambit ni Maki sa kanya. Alam niya at hindi naman sa pambabastos, ngunit nakita niya na ang buong katawan ni Isabela at kanya lamang iyon. Asawa niya ito at may anak sila. Wala siyang karapatan dito, ngunit gusto niyang ipagmalaki na asawa niya iyon. Gusto niya itong ipagdamot sa iba. Pare, pati yung korba ng katawan, mapapawo ka talaga. Bigla ay nagsalubong ang magkabilang kilay ni Nathan nang mabakasan niya ang pagnanasa sa boses ni Maki. Shut up! Isabela is mine. Napipiko na Aniya at sinamaan ang tingin ng kasama nito. Ang buong akala ni Nathan ay seseryosohin ni Maki ang sinabi niya. Ngunit nagulat siya nang malakas lamang itong tumawa. Nakakagulat ka naman pare koy. Hindi ko alam na katulad pala ni Isabela ang tipo mo. Pa-English-English ka pa ah. Anitong natatawa pa rin. Pero sa bagay, maganda siya. Pogi ka naman at lamang lang sa akin ng ilang paligo. Pero hindi eh. Naiiling na sambit pa ni Maki. Malabo pa sa blurred na puntahan ka ng modelo na iyon. Hindi kayo magka-level ano? Heto lang tayo nasa ibaba. At siya, tila diamanting tinitingala. Hindi naman nakaimik si Nathan sa sinabing iyon ni Maki. Kung alam lamang nito na asawa niya ang sikat na modelo na si Isabela at may anak sila. Pero paano naman niya iyon sasabihin dito? Panigurado na hindi ito maniniwala sa kanya. At bukod pa doon ay nakakahiya ang ginawa niya noon kay Isabela. Kaya wala siyang karapatan na ipagdamot ito sa iba. At tama si Maki, may punto ito. Masakit mang isipin, ngunit heto na lamang siya ngayon. Hindi na siya yung tipo na tinitingala at kinatatakutan noon. Hindi na sila pantay ng estado ngayon sa buhay. Diamante ito at putik na lamang siya. Lumagapak na siya pa ibaba. She's Nathan downfall and bittersweetness karma. At kahit siguro, bumalik siya muli sa pagiging Nathan Montemayor na alam naman niyang malabong mangyari na nakukuha ang lahat ng gugustuhin, ay tiyak na hindi pa rin nababagay sa kanya si Isabela. Dahil anghel, and he doesn't deserve all her kindness. Heto pare ko yung ticket. Malay mo, mabunot ka sa rapol. Magkaroon ka pa ng chance magpa-picture kay Isabela. Tumayo na mula sa pagkakaupo si Maki at inabot sa kanya ang ticket. Ingatan mo yan, huwag mong wawalain. Mauna na ako sa pwesto natin para makapaglinis na ako at maaga tayo makauwi. Jack pa talaga kapag ikaw ang kasama, parating ubos ang paninda. Saad pa nito bago siya tuluyang iniwan sa karinderya. Napatitig naman si Nathan sa tiket na inabot ni Maki. Napabuntong hininga siya at napahigpit ng hawak doon. Sana iyon ang magbigay ng daan para malapitan niya ang asawa niya at makausap ito kahit saglitan man lamang. Hindi rin naman nagtagal ay kaagad nang sumunod si Nathan kay Maki para makapaglinis na ng pwesto nila. Nadaanan niya pa iyong pwesto ng matandang si Pido at ang tumal na mga bumibili doon. Nailing siya at imbes na pansinin iyon ay dire-diretso lamang siya sa pwesto ng tindahan ni Maki. Tinulungan niya ito sa paglilinis at ilang saglit lang ay tinatahak na nila ang daan pa uwi. Saktong pagkarating nila sa bahay ay nakasalubong nila ang kapitan ng barangay at nag-abot pa ng napakadaming tickets sa kanila. Ayos, more chances of winning. Maraming salamat Kap. Nakangisipang sambit ni Maki bago bumaling sa kanya at binigay sa kanya ang kalahating ng ticket. Fill outan mo na Rico boy at na makuha natin ang mga premyo.
Kating-kati na ang kamay ko doon sa Honda Click ng Grand Prize. Tahimik din lamang na sinunod ni Nathan ang inutos ni Maki. Kung hindi lang talaga dahil kay Isabela, ay hindi siya pupunta doon para sa raffle na iyon ng congressman at pipirmahan ang tiket na hawak niya. Ngunit dahil sa tingin niya ay ang tiket na iyon na maaaring maging daan upang makausap niya ang kanyang asawa ay gagawin niya iyon. Tutungo siya doon, hindi dahil sa premyo, dahil higit pa roon ang gusto niyang makuha at iyon ang kanyang asawa. Matapos niyang lagyan ng pangapangalan ng tiket ay nagpaalam na siya kay Maki na magpapahinga na muna. Iidlip lang siya at napakaaga lagi ng pagpunta nila sa palengke. Sige pare Koy, basta mamayang alas 7 gumising ka ha. Aalis tayo at tutungo sa downtown para sa raffle. Matapos niyang tumango sa sinabing iyon ni Maki, ay nagtungo na siya sa likod ng bahay, kung nasaan may kubong nakatayo at doon siya tumutuloy. Pumwesto siya ng higa matapos niya makapagpalit ng damit at saka niya ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi pa man nga alas 7 ng gabi ay ginising na sinita ni Maki at sinabing maghapunan na para makapaghanda na sa pagpunta sa downtown. Ang aga naman masyado. Hindi nga naiwasang wika ni Nathan kay Maki. Inaantok pa kasi siya at alas 6 pa lang ng gabi. Huli na tayo kung tutuusin. Dapat nga ay kanina pa tayong alas 5 umalis at nagtungo doon para makahanap ng magandang pwesto, yung malapit sa stage, para kitang-kita natin ang iniidolo mong si Isabela. Panigurado kasi, siksika na ngayon doon. Saad naman ni Maki habang nagsasandok ito ng kanin at ulam sa mesa. Maki, kuha ni Nathan sa atensyon nito. Nakatuon kasi ang atensyon nito sa ginagawa. Nag-angat naman ito ng tingin sa kanya. Bakit pare Koy? Napabuntong hininga naman siya. Nagdadalawang isip pa siya kung sasabihin niya ba ang iniisip niya o hindi. Ngunit sa huli, napagdesisyon niyang isatinig na iyon. May gusto ka ba sa model na iyon na si Isabela? Napatikim pa siya. Nag-aalangan kasi si Nathan sa tanong niya. Natawa naman si Maki. Wala ano, paghanga maaaring oo, pero gusto, wala. Malabo kasi magkagusto rin iyon sa akin. Na-amaze lang talaga ako at may kababayan tayong sikat. Sabit naman ito sa kanya. Napatango naman si Nathan. At sapat na rin ba sa'yo na makita lang siya sa malayuan mamaya? Nagsalubong ang magkabilang kilay ni Maki sa kanya. Pumwesto ito ng upo sa tapat niya at saka nagsandok ng kanin sa plato nito. Oo naman, bakit? Tipo mo talaga iyon ano? Huwag kang mag-alala at pinauubaya ko na sa'yo si Isabela. Natatawang saad nito. Hindi nagkomento si Nathan tungkol doon. Kapag ba mamaya nabunot yung numero mo sa ticket, pwede bang ako na lang umakyat sa stage para sa'yo? Seryosong aniya. Pangako, ibibigay ko sa'yo naman ang mapapanalunan mo. Paninigurado niya pa kay Maki. Napatitig naman ito sa kanya at tila nag-iisip dahil sa sinabi niya. Ngunit kapag kuwan ay napatango ito. Sige na nga, total naman at ikaw ang nagdala ng swerte sa negosyo ko. Pagbibigyan kita. Basta ba, huwag ka nang bumalik sa matandang si Pidori ko boy. Lucky charm na kita. Napatango siya. Thank you so much bro. Saad niya. I owe you this one. Dagdag pa niya. Ngayon ay hinihiling niya na hindi lang sana numero niya ang mabunot. Alinman sa tiket nila ni Maki, sana ay swertihin. Dahil talagang hindi niya palalagpasin ang pagkakataon na ito. Kakausapin niya ang kanyang asawa. Hihingi siya ng ikalawang pagkakataon dito upang makabawi siya. Hi, ayan ka na naman sa pa-English mo Rico boy. Alam mo, kung hindi ka lang napulot na matandang si Pido noon, iisipin ko, mataas ang pinag-aralan mo. Parang ang expert mo kasi sa salitang English. Saad ni Maki sa kanya. Hindi naman pinansin ni Nathan ang sinabing iyon ni Maki at nagkunwari siyang walang narinig at nagmadali na siya sa pagkain. Baka mamaya niyan ay nag-uumpisa na pala ang raffle at nabunot na ang numero nila. Sayang naman. Matapos kumain ng hapunan ay pareho na silang nag-asikaso ni Maki. Nagmadali na siya sa pagligo, ngunit natagalan si Maki sa pagpili ng susuotin niya. Kailangan niya kasing maging presentable ngayong gabi, lalo na at may posibilidad na humarap siya kay Isabela.
Ngunit ang problema naman ay lahat ng damit at pantalon niya ay kupas na. Kaya naman ay nauwi na lang si Nathan sa isang itim na t-shirt at cargo short. Tara na Rico boy, huwag na tayo magdala ng service at parigurado naman bit-bit natin mamaya ang Honda Click. Nakangising tugon sa kanya ni Maki habang papalabas sila ng bahay. Tila siguradong sigurado pa ito sa sinasabi. Napangisi rin si Nathan. Papaano naman kung hindi? Pangaasar niya. Nagsalubong naman na magkabilang kilay ni Maki. Huwag ka nga kumontra pare koy, abay nararamdaman ko, nasa atin ang swerte ngayong gabi. Nailing na lamang si Nathan sa sinabing iyon ni Maki. Para kasi sa kanya ay kahit ano na lang ang mapanalunan nila. Ang mahalaga ay makita niya at makaharap si Isabela. He don't care about the prize dahil wala siyang ibang gustong makuha kundi ang kapatawaran ng kanyang asawa. Tara na at mag-abang ng jeep. Wika ni Maki maya-maya lang. Ilang saglit lang din ay may jeep na huminto sa harapan nila. Pagkapasok nila sa loob ay napansin niyang punuan na iyon kahit gabi na. At katulad ng iniisip ay ganun din ang kay Maki dahil dumukwang ito sa kanya at bumulong matapos nilang makaupo na dalawa. Pupunta rin siguro ang mga yan sa plaza. Anito sa kanya. Ngunit wag na silang umasa dahil tayong uuwing malaki ang ngiti ngayong gabi. Dagdag pa nasambit sa kanya ni Maki na inlingan lamang ni Nathan. Hindi rin naman nagtagal ang biyahe at agad silang nakarating sa plaza ng downtown. Pagkababa pa lamang nila ng jeep ni Maki ay napansin niya na napakadami ng tao at hindi na nga sila nakahanap ng pwesto sa harapan. Punong-puno na iyon, hindi pa man nagsisimula. Bro, doon tayo malapit sa may fountain. Dinig niyang sambit ni Maki sa kanya. Napatango naman si Nathan at sumunod dito. Inayos pa niya ang sombrerong suot at saka itinuon ang kanyang paningin sa stage. Malikot ang neon lights na nandoon sa stage, kaya bahagya siyang nasisilaw. Wala pa kasing tao doon, ngunit ilang saglit lang ay isa-isa nang nagsisilabasan ng mga tao. Maliwanag na ang paligid at nakapatay na ang neon lights. Hanggang sa nagsalita na ang congressman at ipinakilala si Isabela. Naghiyawan ng mga tao nang banggitin ang pangalan ng sikat na modelo. Natigilan naman si Nathan at nag-aabang sa paglabas nito. Ayan na yung inaabangan mo pare koy. Bulong pa sa kanya ni Maki. Tumango naman si Nathan at talagang tensyonado siya sa mga oras na iyon. And now, let's welcome our supermodel, Isabela Sanchez. Palakpakan at hiyawan ang sumalubong sa kanyang asawa. Nakatuon lang din ang paningin ni Nathan sa stage hanggang sa tuluyan ng lumabas si Isabela ay siya namang pagkapako ni Nathan mula sa kanyang kinatatayuan. Dahil hindi lamang ito nag-iisa, bagkus ay mula sa kanang gilid nito ay kasakasama nito ang batang kamukhang kamukha niya. Isabela with his son, and damn it, kailangan niya talagang mabunot ngayong gabi. Kailangan niya makalapit sa mag-ina niya. Hindi niya palalagpasin ang gabi na ito na hindi nakakalapit sa kanila.